Magandang araw mga ka-notebook. So ngayon po I will share it to you our school field trip at Subic, Pampanga. So in this time, ito nga po kaalis lang po namin ito sa school and sakay po kami ng 8 buses. So maaga pa po ito kaya medyo madilim pa po. So, ngayon, habang binabaybay namin ang kahabaan ng kalsadang ito, so makikita nyo naman po, sobrang madalang yung sakyan. So, it means walang traffic. So, kaya nga po, madali po kaming nakarating sa aming unang destination. So, ang aming unang destination ay wala pong iba kundi ang Paskuhan Village. So, ito nga po mga ka-notebook. But before that, please subscribe, share, and hit the bell button sa aking channel para maging updated kayo sa lahat ng aking mga in-upload na video. So, ito na mga ka-notebook. Pakita ko sa inyo yung first video ng Paskuhan Village. So, tinatawag ko po itong part 1 ng aming field trip. Marami pa pong mga destination na aming pupuntahan. So, gawa po ako ng mga part 2, part 3, part 4, and so on. So, ngayon, ito lamang po ang aking papakita, yung Paskuhan Village. So, ito na. Tara na, mga ka-notebook. Bago nga po pala kami tumuloy sa Paskuhan Village, so nagkaroon po kami ng stopover dahil po kinakailangan po namin yung mga personal ng CCP at bibili rin po yung sa amin, bibili ng pagkain. So ito nga po yung aming stopover. So nakikita nyo naman po sa video na yan, nabilihan po talaga ng mga pagkain. After po ng aming 30 minutes stopover, balik na po kami sa aming bus. Tuloy na po kami sa aming first destination na sa Paskuhan. So bago po yun, habang nakasakay po kami ng aming bus, so bibigay po ng konting kaalaman ang aming tour guide at pakinggan po rin. Time na naisip niya na bakit kaya ang mga eroplano kayang-kayang makapag-travel by air ng mas mabibilis? Bakit kaya hindi ako gumawa ng isang plano na kung saan kaya ko din na makapag-travel yung mga sasakyan ng mas mapabilis? Okay, ito na nga yung mga expressway na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas at tinaanan natin kanina. So dahil sa tulong ng Skyway, so connecting na po yung dalawang main expressway natin, yung SLEX at yung NLEX, kung nasaan po tayo ngayon. Okay, so students, ang South Luzon Expressway, ito naman yung mga lugar na madadaanan natin. So ang part na madadaanan natin kapag dinaanan natin ang kahabaan ng SLEX is part of Region 4A. So part din po dyan ang lugar po ninyo. So anong ibig sabihin ng salitang Region 4A or may other word pa ang Region 4A? Yes, Calabar Zone. So anong ibig sabihin ng salitang Calabar Zone if you're familiar? Cavite! Okay, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. So, or for short, we call it as Region 4A. So, karamihan doon ay madadaanan po natin kapag dinaanan natin ang kahabaan ng South Luzon Expressway. At ang South Luzon Expressway ay may sukat na approximately 66 kilometers length. Okay? Ito naman dinadaanan natin ngayon is tinatawag po ito as North Luzon Expressway. So, unang province na madadaanan natin kapag dumaan tayo sa kahabaan ng North Luzon Expressway ay ang province of Bulacan area. Okay? So, ang North Luzon Expressway naman po ay may sukat na approximately 88 kilometers length. So, may idea ba kayo kung ano ang pinakamahabang expressway natin dito sa Pilipinas? Any idea? Okay, so group number 7 na pinakamahabang expressway natin dito sa Pilipinas ay madadaanan natin yung part po nito mamaya going sa Ocean Adventure or sa may Subic, Zambales. Ito po yung tinatawag natin na SCTEX or the Subic Clark Tarlac Expressway.
So, students, ang SCTEX po ay may kahabaan po or may sukat na approximately 94 kilometers length. So, ganun po kahaba ang SCTEX. Okay, kaya siya yung kinoconsidered as the longest expressway here in the Philippines. At bukod po doon, bago tayo makarating dito sa ating stopover area, dinaanan din natin kanina sa may right side ninyo, sa may part po ng Bulacan area, yung isa sa pinakamalaking indoor arena sa buong Asia. So are you familiar with it? Na dinaanan natin kanina around Bukawi, Bulacan? Yes, ito yung tinatawag natin na Philippine Arena. So ang Philippine Arena is meron silang approximately 55,000 seating capacity at ang nag-ooperate po noon ay ang New Era University. So yun po ay pagmamay-ari po ng mga Iglesia ni Cristo. So ipinagawa ang Philippine Arena para doon po nila ganapin ang ika-100 years anniversary po nila. So maliwanag po ba yun, group number 7? Yes po. Okay, so sabi ko nga sa inyo, ang unang province sa madadaanan natin dito sa kahabaan ng North Luzon Expressway ay ang province of Bulacan. Okay? So ang salitang Bulacan ay nanggaling sa salitang Bulak at Bulaklakan. So during the Spaniard times, ang una nilang napansin sa lalawigan ng Bulacan nung sila ay pumunta po dito, okay? Ang una nilang nakita sa paligid ay napapaligiran ito ng mga cotton trees. Okay? Kaya doon nila kinuha or hinango ang pangalang Bulacan, salitang Bulak at Bulaklakan. Isa sa mga sikat na simbahan or historical church ay may kita din po natin sa lalawigan ng Bulacan or ng Malolos City. Ito yung tinatawag po natin na Paraswain Church. Oh, ito Paraswain Church, isa po ito sa mga sikat at isa sa mga historical churches natin dito sa Pilipinas. Dahil, if you're familiar student, sino ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Very good. Si General Emilio Aguinaldo E. Pami na nagmula sa saang lugar? Very good. Okay, sa may Kawit, Cavite. So, dyan po mismo nalumpa ang ating unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So, maliwanag po ba yun? Group number 1. Group number 7. Yes po. Okay, and then after the province of Bulacan, ano kaya yung susunod na province na madadaanan natin dito sa kahabaan ng North Luzon Expressway? So yung ating stopover ay located na yun sa susunod na province after Bulacan. San Fernando? Any idea? Pampanga? Very good! Pampanga area. Okay, so located na po yan sa may Pampanga na kung saan ang salitang Pampanga ay nanggaling sa salitang Pangpang or ang ibig sabihin is sa tabi ng ilog. Sa karamihan kasi sa mga naninirahan dito sa may lalawigan ng Pampanga ay nakatira po sila sa ilog. Okay? So if you're familiar, binanggit ko sa inyo, yung pupuntahan natin na lugar ay ang capital city of Pampanga. Ito yung tinatawag natin na San Fernando City. Na kung saan kinikilala ang San Fernando City, mamaya may kita ninyo yun sa dadaanan po natin sa lugar ng San Fernando, Pampanga. Dahil sila po ay napapaligiran ng mga malaking display ng mga jaya or ng mga parol po nila. So if you're familiar with our Miss Universe 2018, sino po kaya yun? Miss Catriona Gray, na kung saan yung isa sa mga sinuot niyang national costume, ano po yan, naalala niyo po ba? May nakakaalala po ba sa national costume ni Miss Catriona Gray? Any idea? Si Miss Catriona Gray ay nagsuot po ng parol na costume during that time. Okay? Isa sa mga gumawa po noon ay mga Kapampangan people from San Fernando City. Na kung saan yung replica ng kanyang parol is or yung kanyang national costume ay may kita nating naka-display sa loob ng Pascuhan Village. So yung original po kasi is kinuha ng NHCP na kung saan naka-display naman siya sa my Presidential Museum. Okay? Ngayon, we are now entering the capital city of Pampanga, San Fernando City. So, ngayon, ito na po tayo. Ito na yung video sa Pascuhan Village. So, unang-una, makikita nyo ang pinakamalaking heart shape na kulay red sa front ng
Pascuhan Village. Then, meron pong giant parol. So, yan po ang sinasabi nila. Ngayon nga po yung Pampanga na yan yung merong giant parol. Sila nga rin po ang tinaguriang parol capital of the Philippines. So ngayon po, yung nakikita niyo pong building na yan ay dyan po dinidemonstrate at dyan po nakalagay yung mga paintings ng pasyalan na yan or museum na yan. So dyan po sa loob nagkaroon po ng Hello, good morning. explanation on how to operate the lights in giant parol. So makikita niyo po, meron po yung speaker na nagsasalita dyan at in-explain po niya kung paano nga po nilaw yung parol sa paraang manual. So ayan, yun lang po mga kaibigan.